Hello guys, how are you? Wanna share you something sa mga nangangarap talaga na makapasok sa bansang ito. Kasi alam nyo guys, mas maganda talaga na may employer na kayo bago kayo pumasok dito sa bansang ito. Kasi safe kayo dito at saka mapapangalagaan yung mga karapatan nyo at hindi kayo inaabuso. Marami kasi sa ating mga Pilipino din na talagang gusto nila makapasok kaya yung way nila na pagpasok dito is visitor's visa. And then dito, maghahanap sila ng trabaho under the table which is illegal. Alam nyo ba, ang dami-dami din sa ating mga kababayan, marami tayong mga kaibigan dito. Dati sa tinitirhan ko, lahat ng doon ay mga visitors visa na nagkatrabaho under the table. Pero alam nyo ba, na dito sa bansang ito, marami ding mga Filipino na inaabuso nila yung mga kapwa natin ng mga Filipino. Kasi alam nilang walang mga karapatan, alam nila na walang magagawa. Kaya dinadaya yung oras, mababa yung trabaho, or what I mean is mababa yung sahod, mahirap yung trabaho. So, ganun. Kasi alam naman nila na hindi magrereklamo yung mga visitors visa eh. Naghahanap sila ng makapagbibigay sa kanila ng labiya. Kaya ganun. Para magkaroon sila ng dokumento sa bansang ito. So, if I were to tell you guys, gumawa kayo ng paraan na kung may sponsorship, ganun. Kung makapag-asawa kayo ng permanent resident dito, ganun, manligaw. Mag-jowa kayo ng mga taga-Canada and then pakasalan nyo sila. Yun, gamitan. Hindi, mas maganda kasi na sa Pilipinas pa lang kayo, may trabaho na kayo or may lamian na kayo pagpasok dito para hindi naman naabusuhin yung mga karapatan nyo. Kasi alam nyo, kapwa Pilipino lang din yung nangangabuso sa kapwa Pilipino. So, yun lang. Yun lang yung masasabi ko na we have to be careful na kung ano man yung steps natin. Kasi ang daming mga, ang daming mga visitors visa na nandito sa Canada na medyo may kaya sa Pilipinas. Dito magtitipid talaga sila pagpunta nila dito kasi sobrang gastos at mahal dito. So hindi rin madali. Pero nagdidepende naman yan sa iyo kung ano yung way, ano yung gusto mong gawin mo sa buhay mo para makuha mo yung pangarap mo. Diskarte kasi yan eh. Pero masasabi ko lang, nasi-share ko lang yung mga nakikita ko dito. Lalong-lalo na yung may nakilala ako before na TNT talaga siya. Mas lalo siyang inaabuso ng Filipino. Binibigyan ng mababang sahod, hindi kinukumpute ng maayos yung oras niya. So, basta nakikita ko talaga na yung kapwa Pilipino, hindi naman lahat, pero kadalasan talaga na nakikita ko dito, inaabuso nila yung mga kapwa din natin ng mga Filipino na walang mga papel, na walang magawa, na hindi kayang mag-complain. Kasi kung gagawin nila sa example sa akin, hindi pwede yan kasi may papel ako. Pwede ako mag-complain, pwede ako magsumbong anytime, kaya wala silang magagawang apihin yung mga may papel dito. Yung kaya lang nilang gawang or kaya nilang apihin or kaya nilang minamaliit lang is yung mga walang papel, yung TNT na nagtatago na kasi walang mga documents at saka yung mga visitors visa kasi hindi naman talaga allowed sa isang visitors visa na magtrabaho sa bansang ito. So, bisita lang talaga sila. Pero syempre, maraming dumidiskarte, nagtatrabaho under the table which is bawal. Kaya yun, may chances sila na aabusuhin talaga yung mga kababayan natin na walang mga papel sa bansang ito. So yun lang guys, until next time, sinishare ko lang sa inyo yung mga possibilities na mangyayari pag under the table ka dito kasi prone ka talaga sa abuso. Until next time.